Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good morning. And I believe maganda ang morning na ito. Makakita ka ba naman ng magagandang bulaklak na ginawa ng ating MBG? Palakpakan naman natin ang ating MBG. Sila si Sir Remy and friends, ang ating mga flower rangers, no? Salamat ho sa mga binibigay ninyo. You are very much welcome na maging sponsor ng ating bulaklak dahil sila Sister Remy at ang kanyang mga kasama, ginagawa ang lahat. Abunado pa. Kaya salamat ho sa inyong mga binibigay. We are now on the 15th Sunday in Ordinary Time. Kahapon ho, habang ako ay nagbabrowse ng aking cellphone, tinitignan ko yung mga picture. Pinapagalitan ako ng kapatid ko, baka kayo ganito rin kagaya sa akin. Hindi nagdi-delete ng picture. Akala natin photo album lang yon, no? Kaya bumabagal. Ako'y tinitignan ko yung mga pictures. Nakita ko yung pictures ng ating mga bata nung June 29 kasama ang ating mga volunteer catechists at mga formators. Yung kanilang Manila Zoo trip, no, na natuloy, no? Nagpunta sila ng Manila Zoo noong June 29. Kala mo pagka layo-layo, tatawid lang naman, ano? So pagtapos silang magsimba, nandito sila tanggol, yung ilang mga batang sumama, no? Nandito sila noon, nagsimba muna, merienda, bawal ang pagkain at mahal ang pagkain sa loob. Dito na kayo kumain. Natawa ko, sabi ng bata, kakakain ko lang po, kumain ka. Kumain ka. No? Kaya kailangan busog, no? Dahil walang pambili. Alam mo ninyo, naalala ko ho, sa kabutihang loob ho, no? Yan ay natuloy sa kabutihang loob ng mga ilang tao sa Manila Zoo, ng ilang mga parokyano ho natin, at ng isang mag-asawa na bumisita lang ho sa akin dito, galing Singapore, si Jasmine at Gohan. Pilipina yung babae at isang Indian citizen yung lalaki. Pero they are both from Singapore. Sila ay nagpunta para mag-interview ko dahil ikakasal ko sila. Eventually, naging ninong pa nila ako, no? Alam mo ninyo, buti na lang. Kasi that time, nananawagan ako sa misa ng pang-ipon para sa entrance fee ng mga bata. Nako, buti na lang nakinig sila. Sinagot nila yung 15 bata. No? Alam nyo, hindi sila taga dito. Hindi nila kilala yung mga bata. Pero dahil nakinig sila, hindi lang gamit ang tenga nila, kundi ang puso nila. Siguro, tinugon nila ang tawag ng kabutihan at malasakit sa mas malalim at higit pang paraan. Dahil hindi naman nila kakilala itong mga batang ito. At sila'y magsisimula pa lamang ng kanilang pamilya. Talagang pag gusto, may paraan. Alam mo ninyo mga kapatid, ito yung bungad sa atin ng mga pagbasa natin ngayong linggo. Ang sinabi ni Moises sa kanyang mga kababayan noon. Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos. Pakinggan ninyo ang sinasabi at utos ng Diyos. Hindi lamang gamit ang inyong tenga, ang inyong mata, pati puso, pati kaluluwa, dapat ginagamit natin habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ano ang sabi ng unang pagbasa? Wala sa langit ang pinagagawa ng Diyos. Nandito sa lupa, kung saan ka nandun ngayon, sa mga kasama mo ngayon, nandito ang pinagagawa ng Diyos. And so when we listen, we do not just listen by ears, but with our heart, with our soul. Wag lang tayong tingala ng tingala, punta ng punta sa simbahan, para utusan ang Diyos na, Lord, turuan mo naman ako maging maawain. Please, Lord, teach me how to be merciful, how to be generous. Wag lang natin ikwento sa Diyos at wag lang natin pag-usapan ang kahirapan, ang pangangailangan ng iba. Kahit minsan, kahit kaunti lang,
mag-ambag ka naman ng mabuti at magandang magagawa o masasabi mo man lang. Alam niyo itong problema? Wala na nga tayong maiambag na maganda. Wala na nga tayong magandang magawa. Ang dami mo pang sinasabing hindi tama. Yung man lang mag-ambag ka ng magandang masasabi. That can be fine. That may be enough. Bilang mga nagpapakilalang Kristiyano, bilang mga naniniwala, sumusunod at naglilingkod kay Kristo, tutuhanin na natin yung pagtulad kay Kristo. Ito yung sinasabi ng ating ikalawang pagbasa. Let us every day try, at least try. Mga kapatid, hindi naman po talaga overnight lang tayo ay the best Christian in our family na. Tayo ay the best citizen of this country na. Hindi naman. Hindi overnight yun. Hindi madali yun. At least every day, we try to be better. I am becoming better. Sabihin nga po ng malakas, I am becoming better. Every day. At least we try to become Christ. Like Christ. Maging instrumento, maging daan tayo ng kaligtasan, ng kabutihan ng ibang tao. Dahil ang sabi ng ikalawang pagbasa, dahil sa buhay at kamatayan ni Kristo, muling nagkasundo ang Diyos at ang kanyang mga nilikha na pinaghiwalay ng kasalanan. Kaya ano ang magbubuklod ulit sa atin? Ang kabutihan natin. And each one of us, lahat tayo ay nilikha ng Diyos ng may angking kabutihan. Kaya hindi imposible ang pagkakaisa ulit. There can be peace and unity again in the family if we will all try to live and to give with our goodness in heart. Kung bibigyan ulit natin ng pagkakataon ng kabutihan natin, mga kapatid, napakaganda ng ebanghelyo ngayon, na who can never forget. Sinong hindi makakaalala ng talinghagang ito? The Good Samaritan. Siguro habang binabasa ito, sabi nyo, yan yun, narinig. Alam ko na kung anong mangyayari dyan. Alam ko na kung anong mangyayari. Pero bago natin pag-usapan, itong sikat na kwento at talinghaga ng mabuting Samaritano, mga kapatid, tanongin natin, bakit nga ba sumikat? Bakit ba naging trending ang ginawang pagtulong ng isang Samaritano sa isang Hudyo? Anong something special doon? That time, marami namang sigurong tumutulong din. Bakit naging sikat ito, mga kapatid? Nung panahon po ni Kristo, dito sa mundo, malaki ang hidwaan. Merong hindi magandang relasyon sa pagitan ng Hudyo at mga Samaritano. Dahil sa kanilang pagkakaiba-iba, lalo na pagdating sa paniniwala at kaugalian. Kaya hindi ho karaniwan ang ipinakitang pagtulong ng Samaritano sa isang Hudyo na galit sa kanila. Real talk tayo. Ikaw ba kaya mo yon? Can you really be kind sa isang taong sinisiraan ka? Sa isang taong hinahamak ka? Sa isang taong sinasaktan ang mahal mo? Sa isang taong niloloko ka? Sa isang taong sinungaling sa'yo? That is extraordinary. Kaya hindi ho madali yun dahil yung ginawa nung Samaritanong pagtulong, pwede ho siyang mapahamak. Pwede siyang husgahan. Pero siguro, labas ang mga itinuro at ipinasa sa kanyang hindi magandang paniniwala tungkol sa ibang tao. Mas pinili ng Samaritano na maniwala at pumanig sa mas mabuti, totoo at tama.
When was the last time na you go beyond, na nilampasan mo yung mga pinasa lang sa'yo, yung mga tinuro lang sa'yo, yung mga kinuwento lang sa'yo. Alam mo, iyon, alam mo, alam mo, yung mga, at ikaw naman, ganun ba? Pero kung malalampasan mo yon, kung babawasan natin siguro ang mabilis nating paniniwala, paggaya at pagsunod sa mga hindi pinag-isipan, hindi pinag-aralan, at hindi pinagdasalang turo ng iba, madadagdagan ang tsansa na hindi ka magkamali. At kung dadagdagan natin ang pag-aambag natin ng mabuti, maganda, na maitutulong, mababawasan ang kahirapan at kailangan ng iba. Kaya as we continue this celebration, my dear friends, it is always good to hear this beautiful parable of the Good Samaritan. But then again, hindi madali. Hindi man mawala ang pagkakaiba-iba ng pananaw, ng paniniwala, ng itsura, ng kakayahan at kahinaan sa bawat isa. Huwag nating kakalimutan na meron pa ring kabutihan sa kalooban ng bawat isa, na makakaya at magagawa pa rin nating maging mabuti sa isa't isa. The Good Samaritan can always be you, can always be me. Basta every day, we try to be better.